Our topic for today is about how to read and interpret schematic diagram. Ito yung ating schematic diagram. At meron tayong bulbs A, B, at C. At ito naman yung ating mga switch. Okay? Ito yung ating line 1 at line 2 source. At ito yung mga linya. Ito yung ating wire or conductor na nagko-connect sa ating mga devices. Okay, meron lang ako suggestion. Panoorin nyo yung aking video about sa basic electrical symbols para malaman nyo yung mga iba't ibang symbols na ginagamit natin sa schematic diagram. Ngayon, simulan na natin ang pag-read, pag-analyze, at pag-interpret ng schematic diagram. Itong ating bulbs A, B, at C, pagdating sa circuit board, ito siya, A, B, at C. Yung line 1 load ng bulb A at line 2 load ng bulb A. Pagdating sa circuit board, ito, line 1 load bulb A, line 2 load bulb A. Ganon din sa bulb B, line 1 load, line 2 load. Line 1 load ng bulb B, line 2 load ng bulb B. Next, yung bulb C naman, line 1 load ng bulb C at line 2 load ng bulb C. Ayan, ito, line 1 load bulb C, line 2 load bulb C. At meron din tayong tatlong switch. Ito siya, 1, 2, 3. Sa circuit board, 1, 2, 3. Pagdating sa ating mga switch, ito yung input terminal, ito yung output terminal. Okay, so ito yung input terminal at ito naman yung output terminal. Next, yung pangalawa naman, ito. Meron din siyang input terminals. Ayan. Sa circuit board, ito yung pangalawang switch. Ito yung input terminal at yung output terminal. Sunod naman yung letter C. Ito yung kanyang switch. So, meron ding input at output terminals. So, ito yan. Letter C. Ito yung input. At ito naman yung output terminal. Regarding sa mga terminals na mga switch at bulb, dito sa switch, pwedeng ito ang maging input terminal. At yung susunod naman ang magiging output terminal. Pwedeng magkabaliktad. Okay? Depende na lang yan sa ating paggamit. Ganun din sa mga bulb. Pwedeng ito ang maging line 1 load at ito naman ang line 2 load. Basta tama at accurate ang pagwawiring. Pwede siyang magkabaliktad. Siya nga pala, ito yung tinatawag na mga terminal block kung saan nakakonect yung ating mga devices. Kung mapapansin nyo, ayan, nakakonect sila. Dahil dito tayo maglalagay ng mga wire. Ayan, magka-partner. Ayan ang ka-partner niya. Ayan. So, dyan tayo sa mga partner nila magko-connect ng mga wire. Okay, i-analyze muna natin. So, ibig sabihin ng diagram, meron tayong tatlong ilaw na kinokontrol ng sari-sarili nilang switch. Okay, proceed na tayo sa wiring. From line 1 source, connected sa line 1 load ng bulb A. Okay. And then, connected din sa line 1 load ng bulb B. At line 1 load ng bulb C. Ngayon, kukuha na tayo ng wire. I-connect natin tong line 1 source. Ito. Papuntang line 1 load ng bulb A. Ngayon, balatan na natin yung magkabilang dulo ng mga wire. Sa pagbabalat ng insulation, alalay lang para hindi maputol yung copper o yung tanso. Ayan. Okay? Ganun din sa kabila. At ngayon, pwede na natin tong i-connect sa mga terminal block.
At kung mapapansin nyo, hindi ko muna hihigpitan to dahil according sa ating diagram, okay, line 1 load ng valve A, magko-connect papuntang line 1 load ng valve B, at magko-connect na naman papuntang line 1 load ng valve C. So dito yan, line 1 load ng valve A, magko-connect sa line 1 load ng valve B, ayan, at magko-connect na naman ng wire papunta sa line 1 load ng valve C. Let's continue. Balik tayo sa ating diagram. Line 2 load ng valve A, line 2 load ng valve B at C. Iko-connect yan sa kanya-kanyang mga switch. Okay, sa input terminal. So ito yan, line 2 load ng valve A, B, C. Iko-connect yan dito sa input terminal ng unang switch. Okay. Next, ganun din yung valve B, line 2 load, input terminal ng pangalawang switch, at yung C, input terminal ng pangatlong switch. Next, dito naman tayo sa mga output terminals ng mga switch. So, ibig sabihin yan, magko-connect tayo dyan. Pinagsama-sama yung mga wire papuntang line 2 source. Ito yung mga output terminals ng mga switch. Iko-connect natin lahat yan papuntang line 2 source. Okay, so itong wire na to papuntang line 2 source. So yan, connect na sila.
ito na yung papuntang line to source. Dito sa ating plug, ito yung line to source. Ayan. So, dito tayo magko-connect. Yan, dito. Alright. At ngayon, kumpleto na yung ating mga wire. I-double check natin yung ating mga connections. So, according again sa ating schematic diagram, yung line 1 source, pumunta ng line 1 load ng valve letter A. At pumunta rin ng line 1 load ng valve letter B. At pumunta ng line 1 load ng valve letter C. Sa ating circuit board, so ito yung line 1 source. Ayan, baybayin lang natin yung ating wirings. So, ito yung line 1 source connected. Ito yung wire pamuntang line 1 load ng valve letter A. Next, line 1 load ulit ng valve letter A pumunta ng line 1 load ng valve B. At yung line 1 load ng valve B pumunta ng line 1 load ng valve C. Let's continue. Yung mga line 2 load ng mga valve A, B at C pumunta sa mga input terminals ng kanya-kanyang switch. Ito yung line 2 load ng valve A, pumunta ng input terminal ng unang switch. Next, line 2 load ng valve B, ito yon, pumunta ng input terminal ng pangalawang switch. At yung line 2 load ng valve C, pumunta ng input terminal ng pangatlong switch. Next, yung mga output terminals ng mga switch ay nag-connect papuntang line 2 source. Dito sa ating circuit board, ito yan, output terminal. Okay? Output terminal papuntang output terminal dito sa pangalawang switch. Kung mapapansin niyo ating diagram, ayan siya. Puro magka-connect yung mga output terminals. Ito yung C, papunta ng B, at papunta ng A. At yung isang wire na papuntang line to source. So, ito yan. Ayan, papuntang line to source. Ngayon naman, gamit yung ating multi-tester, kailangan nating i-check yung ating ginawang circuit. Dito sa ating multi-tester, malalaman natin kung shorted yung ating ginawa. So, ito yung range selector knob. Iset natin sa ohm settings times 10. At itong ating mga test probe, i-connect lang natin sa ating line 1 at line 2 source. So, pwede ring magkabaliktad yan. Dahil alternating current naman yung ating source. Okay? So, pwedeng magkabaliktad. Pakitignan yung needle ng ating multi-tester. I-on na natin itong mga switch. Okay? So, switch A. Ayun, gumalaw. Ito yung sa A. Switch B. Ayun, gumalaw ulit. Para sa valve B. At yung pangatlo, switch C. Okay, gumalaw na naman. Para sa valve C. Ibig sabihin nito, good circuit yung ating nagawa. So, pwede natin tong isaksak or supplyan ng voltage. Again good circuit yan. Kaya pwede natin tong supplyan ng voltage. For example, ganito yung naging senaryo ng inyong multi-tester. So, pakitingnan to i-on natin tong switch. Okay? Kung mapapansin nyo, nag-drop sa zero resistance. Ibig sabihin nito, shorted ang ating nagawa or inyong nagawa. So, wag na wag natin itong susuplayan ng voltage dahil ito ay sasabog. So, once na nag-drop sa zero resistance ang inyong circuit, number 1 rule, wag na wag nyong susuplayan ng voltage dahil ito ay sasabog.
At syempre, dahil good circuit naman or closed circuit yung ating nagawa, pwede natin tong supplyan ng voltage. Okay, paalala lang, kapag nasaksak na natin itong plug, yung ating circuit ay magiging high voltage. Kaya keep safe. Isaksak na natin. Okay, kung mapapansin nyo, hindi nag-on yung mga ilaw dahil naka-off position yung mga switch. Ngayon, i-on na natin yung mga switch. Ito yung switch A para sa bulb A. Okay, umilaw. Next, yung pangalawa, switch B para sa bulb B. Okay, umilaw din. At yung switch C para sa bulb C. Ayan. So, ibig sabihin nito, tama yung ating wiring connections. Tama yung ating pagkaka-install base sa ating diagram. Okay, para sa letter A, sa B, at sa C. At sa real life application, ito yung kanyang magiging function. So for example, sa ating mga bahay, meron tayong 3-gang switch. I-on natin yung unang switch, itong pinaka taas. So pag on natin, mag-on yung unang ilaw. Susunod naman, i-on natin yung nasa gitna, yung pangalawa, mag-on yung susunod na ilaw. At yung pangatlo, yung pinakababa, i-on natin, mag-on yung pangatlong ilaw.